Ang simbahan po, pagkatapos i-construct, ay mayroon pong tinatawag na rite of dedication of the church and of the altar. Kung kayo po ay nakapanood na ng ritong ito, kung saan ang simbahan at ang altar ay itinatalaga sa Panginoong Diyos, ito po ay napaka makabuluhan. Lalo't higit po yung bahagi na kung saan yung altar ay bubuhusan o lalagyan ng napakaraming langis. At yung langis na yon ay ipapahid ng obispo sa buong altar bilang tanda ng pagtatalaga ng altar na ito sa Panginoong Diyos. Kung inyong mapapansin, mayroon hong mga gold metal na cross sa paligid ng simbahan. Sa araw ng pagtatalaga, ang mga krus pong iyan ay pinahiran din ng langis bilang tanda na ang simbahang ito ay nakatalaga sa Diyos. This church and this altar is dedicated to God. Ano pong ibig sabihin ng pagtatalaga o ng dedication? There are two movements related to a dedication of the church and of an altar. Ano po yung dalawang pagkilos na ito? Una po, kapag ang simbahan at ang altar ay itinalaga sa Panginoong Diyos, ang simbahan at ang altar na ito ay inihihiwalay na natin sa mundo. Inihihiwalay na natin sa mundo. Kaya ang simbahang nakatalaga sa Diyos at ang altar na nakatalaga sa Diyos, hindi na pwedeng gamitin kung saan mang secular use. Hindi ho tayo pwedeng mag-party-party dito, no? Hindi tayo pwedeng magsasayawan dito. Kahit po tayo ay mag-concert dito, ang pwede lamang kantahin ng mga choir kapag ho may concert sa loob ng simbahan ay yung tinatawag nating mga religious songs. Hindi tayo basta pwedeng kumanta ng anuman sa loob ng simbahan. At sana po ay nauunawaan ninyo ngayon ang dahilan kung bakit kapag kasal, hindi po pinapahintulutan na habang naglalakad ang bride, ang kakantahin ay yung kanilang love song. Hindi ho po pwede yun. Hindi lamang sapagkat ang simbahan ay nagiging istrikto, kundi sapagkat ang simbahan ay nananatiling tapat sa pagtatalaga nito. Kaya wag ho kayong magagalit at sana po ay maunawaan ninyo na hindi lamang pag-iistrikto yung hindi pagpapahintulot na habang lumalakad yung bride ay kinakanta yung love song na paboritong-paborito ninyo. Ito po ay sapagkat ang simbahan ito ay nakatalaga sa Diyos. This church is separated from the world. This church is different from your reception area. And also that altar. Hindi na ho tayo pwedeng mag-picnic dyan, no? Hindi na ho po pwedeng tayo po ay basta lamang lalakad sa harap niyan. Kaya pansin po ninyo, lahat ng paggalang natin, ibinibigay natin sa altar. Tayo ay nagbabaw, iniinsensohan natin, nilalagyan ng kandila, nilalagyan ng bulaklak, may altar cloth na malinis. Bakit? Sapagkat ang altar na yan ay nakatalaga sa Diyos. That is the first movement. Something that is dedicated to the Lord is separated from the world. But not only separated from the world, the second movement is, it is attached to God. Inihihiwalay sa mundo para idikit sa Diyos.
Kaya po ginagamit yung napakagandang tanda ng langis, no? Kung inyong mapapansin, ang langis ay dikit na dikit sa nilalangisan. Wala kayong makitang espasyo sa langis at sa pinapahiran ng langis. Kaya po very meaningful po ang langis sa simbahan. Nawari bagang sinasabing ang nilalangisan ay hindi na pwedeng ihiwalay sa Diyos, sapagkat ito ngayon ay para na sa Diyos. Ito po ang dalawang pagkilos sa pagtatalaga sa Diyos. Inihihiwalay sa mundo upang idikit sa Diyos, upang mapas sa Diyos ang isang bagay na itinatalaga. Mga pinakamamahal, nakita natin sa mabuting balita ngayon ang pagkagalit ni Jesus, na ang templo, ang tahanan ng kaniyang ama ay ginawang palengke o ginawang pugad ng mga magnanakaw. Kaya si Jesus ay galit na galit. Hindi nila kinilala yung pagkakatalaga ng templo sa Diyos. Ano ito sa atin, mga pinakamamahal? What is this for us? Noong tayo po ay binyagan, mga pinakamamahal, tayo rin ay nilangisan. Kaya ang tawag sa atin ay Kristiyano. Ano yung ipinahid sa atin nung tayo ay bininyagan? Krisma. Kaya ang tawag sa atin Kristiyano, tayo ay krinismahan, tayo ay nilangisan. Kung papaanong yung isang altar, kapag nilangisan, ay hindi na maihihiwalay sa Diyos, mga pinakamamahal, ganyan tayo. Ganyan tayo, mga pinakamamahal. Noong tayo ay binyagan, nagaganap sa atin o naganap sa atin yung dalawang pagkilos na binabanggit ko kanina. Inihihiwalay tayo sa mundo. Yes, we are in the world. We are in the world, but not of the world. Nandito tayo. We are having human affairs. Kumakain tayo, natutulog tayo, naghahanap buhay tayo. Marami tayong ginagawa sa ibabaw ng mundong ito. We are in this world, and we cannot escape the duties of this world. We are in this world, but we are not of this world. Of designates possession. Of designates possession. We are not possessed by this world. Hindi tayo pag-aari ng pera. Hindi tayo pag-aari ng kayamanan. Hindi tayo pag-aari ng kapangyarihan. Hindi tayo pag-aari ng kung sino man na pwede tayong gamitin sa kung anumang kagustuhan nila. Hindi tayo pag-aari ng sino paman. Pag-aari tayo ng Diyos, mga pinakamamahal. Sa Diyos lamang tayo magpapagamit. Sapagkat ang pagpapagamit sa Diyos ay tunay na buhay. Kapag tayo, mga pinakamamahal, ay nagpagamit sa mga bagay na hindi maka-Diyos, yan ang kamatayan. Sa Diyos lamang, mga pinakamamahal, sa Diyos lamang tayo magpapagamit. We are in this world, but we are not of this world. Inihihiwalay tayo sa mundo, katulad ng pagtatalaga sa simbahan, upang tayo'y idikit sa Diyos, mga pinakamamahal. Idikit sa Diyos. Kaya lahat ng pagkilos natin, lahat, mga pinakamamahal, ay kadikit ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin ay nilalaki pa natin ng Diyos.
Nilalaki pa natin ang Diyos. At wala tayong pagkilos, mga pinakamamahal, na hindi natin sasabihin, hindi tayo Kristiyano. We proclaim God in this church, dedicated for Him. But everywhere we go, my dear brothers and sisters, we must proclaim God. We must proclaim God. Tuwang-tuwa tayong ipangaral ang Diyos sa loob ng simbahan. Pero bakit kapag ang simbahay iimik kapag tungkol sa politika, sasabihin natin, huwag kayong umimik tungkol sa politika. Hindi na yan tungkol sa inyo. Totoo po yun. Ang politika ay hindi larangan ng simbahan. Kaya ang simbahay hindi pwedeng makialam sa politika. Pero kahit sa politika ay dapat dalhin si Jesus. Ipangaral si Jesus. Dalhin ang pag-ibig ni Jesus. Ipadama ang kabanalan ni Jesus. Ipadala ang liwanag ni Jesus. Sapagkat kapag inalis si Jesus, mga pinakamamahal, napakadilim ng politika. Napakadilim ng politika. At gagamitin tayo ng dilim na ito upang tayo'y hindi makapag-isip at hindi makapili. Paano nyo masasabing dumidilim ang politika? Napakarami po. Tingnan po ninyo, naglipa na po ang mga fake news. Naglipa na po yung mga fake news. Ano po yung masaklap sa kasinungalingan? Ang masaklap po sa kasinungalingan, kahit alam mong hindi totoo, o kahit itinanggi na ng tao, palagi hong may iota of doubt, yung maliit na pagdududa, baka totoo nga yun. Kaya ano hong ginagawa nung naghahasik ng fake news? Ang ginagawa ng naghahasik ng fake news ay naghahasik ng pagdududa. At kapag tayo po ay litong-lito na, kakapit na tayo sa patalim. Bakit? Litong-lito tayo. Litong-lito tayo. Mga pinakamamahal, dumadating na naman tayo sa pagkakataon na pinakamabigat para sa ating mga Pilipino. Ito'y ang panahon ng eleksyon. Talaga hong pagpanahon ng eleksyon, kahit magkakapamilya, nagkakawatak-watak, no? Hindi lamang po sa national level, no? Kahit ibaba pa ho natin yan sa local election, kahit pa ho sa barangay election, ay talaga hong kapag dumating ang eleksyon, wala hong kinikilalang kapamilya o kamag-anak o kaibigan. Our way of doing politics in the Philippines is very divisive. Kapag ang simbahan po'y umiimik tungkol sa politika, hindi po namumulitika ang simbahan, kundi dinadala si Jesus kahit sa larangan ng politika. Dinadala si Jesus kahit sa larangan ng ekonomiya. Ang inyo pong ikakagalit ay kung kami ho ay magsasabi sa inyong ito ang iboto ninyo na hindi naman namin gagawin. Hindi ho kami mag-i-endorso ng kahit sinong politiko. Pero anong ibibigay namin sa inyo? Yung panukat ayon sa aral ni Jesus. Hindi po pamumulitika kapag sinabi namin ang pipiliin ninyo ay isang taong hindi corrupt, hindi magnanakaw, hindi kriminal, hindi pumapatay ng tao, matuwid ang buhay, naniniwala sa Diyos, iginagalang ang pangalan ng Diyos, iginagalang ang dignidad ng tao.
Hindi po yun pamumulitika. Yun ay pagdadala ng liwanag ni Jesus upang hindi tayo masadlak sa dilim. There is a big challenge for us, my dear brothers and sisters, to recognize our being dedicated to the Lord. Sa loob ng simbahan, we are very comfortable. Ang sarap makinig ng salita ng Diyos. Nakaka-inspire, no? Nakaka-touch ng kalooban. But the moment we are sent home, we feel the bigger challenge of being dedicated to the Lord. Can you bring God wherever you go? Can you bring God in your families? Na kaya niyong ibaba yung inyong pride para lamang, sige na, mag-ayos na tayo, magpatawaran na tayo, mag-imikan na tayo, mag-unawaan na tayo, magsimula ulit tayo. Can you bring Christ to your family? Can you bring Christ to your work? Be honest. Even if others are not, even if they cannot, and even if they will not, can you be honest in your work? Can you bring Christ to politics? Na kaya mong ipangako sa Diyos, kung ikaw may kumakandidato, hindi ako maninirang puri, hindi ako papatay, hindi ako mananakit. Can you bring God wherever you go?